What's up mga Lodi? So eto, meron naman tayo ngayong i-review na unit guys. So yun nga, napadaan tayo sa festival. Syempre kapag napapadaan doon, hindi pwedeng hindi ka mapadaan sa Vincent. So yun, nahuli na naman tayo ng trap guys. So eto, quick review tayo ulit. So ito yung bago nating unit ngayon guys. P14, so caliber 45, para ordnance. Yun yung unit na to guys. So from WE, yan, from WE Tech. So buksan natin. Uy, tara. Okay, so anong meron dito? Yun, meron silang pa-sticker ngayon guys sa Vincent's. Yan o, I love airsoft, Vincent's Hobby Shop. Dati wala silang ganito nung bumibili ako eh. Ganun na ako katagal na hindi nakabili, no? Okay, so ano pa bang meron dito? Syempre nandito yung brochure ng Vincent's Hobby Shop ulit, o John's Airsoft. Yan. And then syempre hindi mawawala yung owner's manual or user's manual. Yan. Ano bang nandito? Okay, yun pa rin. Same. Wala namang bago. And then, syempre, huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Ito yung bago nating unit, guys. Yung P14. So, magazine niya is high kappa. Standard high kappa to, guys. Yan. Magazine niya is standard high kappa. And actually, high kappa unit naman to talaga, guys. Pero nahahawig siya sa 1911. Yan. Diba? 1911 na 1911 yung itsura niya, guys. Diba? Ang kaibahan lang is malaki yung butas dito. So, syempre high kappa magazine na siya, standard high kappa. And then teka, ano ba to? Alisin na nga natin to. Okay, so yan guys. So para siya talaga 1911. Pati frame niya, yung lower frame, para siya talaga 1911. Kaibaan lang is yung dito talaga. Malaki yung sa lagayan ng magazine, unlike sa 1911 standard, yung single stock ng WE. Actually guys, kaya ako kinuha tong unit na to kasi paborito ko rin si Frank Castle, yung sa The Punisher. Yun. So balak kong gayahin yung unit niya guys. Yung pistol niya na may compensator, and then meron ditong skull, yung logo ni Punisher. So naghanap ako ng mga unit na medyo nahahawig doon, and eto yung nakita ko na pinakamalapit guys. Kaya eto yung nabili ko. So dito pareho sa trigger, and then pareho sa hammer. Ayan. So okay, ano bang pinagkaiba nito sa 1911? Compare natin. Okay, so ito yung isa sa 1911 ko. Pare-pareho lang naman ang frame lahat ng 1911 ng WE eh. So parehas din to sa standard. So halos parehas lang siya talaga, pati haba. Yan, kung papansin niyo, parehas lang siya talaga. And then ito pala ang kaibahan din sa 1911 is yung rear sight niya is naka-fix na doon sa slide. Ganyan din sa mga standard na 1911 guys. And then itong sa P14, ito, yan siya, ini-screw siya. And then pwede mo siyang i-adjust. So para siya talagang high kappa. High kappa na 1911. Yan. Tapos yan guys, sa ilalim, syempre itong standard 1911 single stock, mas manipis yung magazine. Unlike sa P14, malaki yung lagayan ng magazine guys. Sa mga high kappa nga pala guys, syempre yung lower frame nun is
Not sure kung polymer ba yun or ano, pero hindi siya metal di ba? Ito metal siya. Metal yung lower frame niya, so full metal siya. Ayan. And then, try naman natin baklasin. Compare natin. Okay, so ito yung slide nila. Ito yung slide set. Kasama outer barrel. So, parehong-pareho sila talaga. Talagang 1911 siya. Ayan o. 1911 siya talaga guys. Pati yung size ng nozzle. Lahat 1911 siya talaga. I think pati ano, parehas yung barrel niyan eh. Sigurado yan. And then parehas din silang may bushing. Yan. So siguro nga kung ilalagay natin to sa frame ng P14 is kakasya to eh. So yun nga, kasya nga siya guys. O, di ba? So parehas na parehas lang talaga sila. Ayan. And then dito naman sa isang 1911 is lagyan natin yung P14. Ayan. Swak na swak siya talaga. Ayan. Shoot din siya. Shoot din yung sa P14 na slide set. Shoot siya sa lower frame ng standard 1911. Ayan. So, identical talaga sila sa slide. So, compare naman natin yung sa lower frame. Okay, so ito yung lower frame. Kung akong tatanungin, parehas din siya eh. Ayan, no? Medyo mas malawak lang yung butas nito dito. Yung space. Ayan. Pero parehas siya. The size. Ayan, no? Diba? Parehas siya. So, okay, yun lang. And then yung magazine. Ito yung sa P14. And ito yung sa standard 1911. Single stock. Ayan. Okay, so yun. And then yung barrel niya, tingnan natin yung outer barrel. Sigurado ko parehas to ng sa 1911. Okay, so ito is sa P14. And then ito is sa 1911. No, so parehas din, no? Parehas talaga sila. Medyo iba lang yung kulay nito kasi ito kulay to nung sa floral design. Pero yung sa standard 1911, ba't kasi ito yung dinampot ko, no? Dapat yung standard na lang eh. Yung sa standard 1911, ganitong kulay niyan. So parehas sila. Ayan.
And then, parehas din sila na ito, pansin ko sa mga bagong 1911, ano na siya eh. Ito, yung ano bang tawag dito? Meron siyang butas dito. Ayan. Yung mga naunang 1911 kasi wala siyang butas dyan, guys. Pero ito, meron na. Since meron yung butas, meron ding rod dito. Ayan na. Diyan siya itutusok. Yung sa naunang 1911, yung mga nauna, wala to. Wala tong rod na yan. Parang ipapatong lang siya doon. So, medyo hindi stable. Okay, tara. FPS test tayo. Pero syempre, buuhin muna natin. Okay, this is it. FPS test. Okay, so ito guys. Naglagay ako ng 10 rounds. 0.20 gamit natin guys. So, okay, try natin. Okay, firing. .357. Second shot. .356. Third shot. 355. So yun, pabawas siya ng pabawas, no? 57, 56, 55. So ito, sigurado ko 54. 351. So yun, busin na natin yung bala. Slide lock na ng bala. So para sa akin okay din siya. So nasa hilera din siya ng lakas ng high kappa. Siguro sa tingin ko mas mahina lang siya sa high kappa ng konti. High kappa kasi sa tingin ko ano mga 360, mga ganun. And then yung IREX ko naman is nasa 400 almost. Syempre mahaba yung barrel nun. So try natin yung 1911. Ayan. Para makita natin diferensya. Nalagyan ko yung 1911 ng 5 rounds. Para ma-compare natin. Tama na yun. Okay, firing 1911. Oh, 359. Mas malakas pa nga siya actually. Mas malakas pa yung standard 1911, no? 359 ulit. .357. .357 ulit. So mas consistent yung ano standard 1911, no, para sa akin. So yun, wala nang bala. So slide lock. Yun. So parang mas malakas yung standard ng 1911, no. So hindi ko lang alam kung alin doon. Siguro dahil mas madaming beses ko nang naiputok tong standard 1911, I'm not sure, pero siguro nga yun. So ito, mga nakailan pa lang, siguro hindi pa ako nakakaisang magazine nito. Kasi nung binili ko sa Vincent's, merong pinatry nila sa akin ng 5 rounds, then ngayon nagtry ako ng 10 rounds. So in total, mga nasa 15 na putok pa lang. So siguro yun nga, no, lalakas din siguro siya kapag nailaro ng nailaro or nagamit ng nagamit. Okay guys, so I think that's it.
Tingin ko na-review na natin lahat sa unit na to. So, thank you guys for watching and see you guys in the battlefield. You